So sa mga developer, pwedeng stop payment or pwedeng continuous payment. Pag stop payment, meaning to say, makakapagpahinga ka sa bayad and then meron kang maybe yung iba mga 6 months to 1 year talaga na waiting. So meaning to say, makapagpahinga ka ng bayad at mag-amortization ka lang the moment na loan take out na yung loan mo sa Pag-ibig. So meaning to say, advantage sa'yo yun kasi nga makakapagpahinga ka at makakaipon ka. So instead na yung binabayad mo after equity, kung continuous payment, maiipon mo yon maybe for renovation later on. Yun ang advantage niya. And walang interest yon. Okay, now, pagsasabi ng iba, sir, kasi gusto ko para lumiit yung loan, pwede naman kayong, kung stop payment, pwede pa kayong magdagdag ng equity para maliit na lang ilo-loan. Ko-coordinate nyo lang sa developer. So, yun yung kagandahan ng stop payment. Now, sa continuous payment, pwedeng dalawa yung setup nun. Isang setup na parang interim financing. So, ibig sabihin, pagka interim financing, parang in-house financing yon, may interest na. Meaning to say, halimbawa, binabayaran mo 10K monthly, hindi mo alam yung 7K doon, interest pala yun. 3K lang yung mababawas doon sa loan mo. May ganun po ha. Actually, kapag yung pinsan ko, 15K ang monthly niya, napansin namin, yung tinignan namin yung SOA, 10K plus yung interest sa loan. So, ibig sabihin, hindi pa nga napapaloan ng Pag-ibig or bangko, nagpapaloan na yung bangko, ay yung developer. Nagpapa-interest na yung developer. So, meaning, yung 15K na binabayad niya, 4K plus lang yung nababawas sa outstanding balance niya. Yung 10K plus interest na. Kaya pinaka-coordinate ko, bakit ganun? Hindi ka naman in-house financing or interim financing. O yun, inayos ng developer. Pagka continuous payment, titignan nyo po. Kasi yung binabayaran nyo, parang as if naka-loan na kayo. Kasi may interest kapag naka-loan na, di ba? Hindi ka pa naka-loan, pero meron ka ng interest. So, very disadvantageous yun. Kasi, halimbawa, yung 15K, 11K halos, nasa interest expense mo na yon, 'di ba? Unlike kung stop payment, yung 15K na babayad mo, babawas sa buong loan. So, yun, titignan niyo po kapag continuous payment, pwedeng ang setup parang interim financing or in-house financing temporarily. Doon, medyo talo po kayo doon kasi nag-i-interest na agad. Or maybe, linawin niyo sa developer, ito bang continuous payment ko, ibabawas niyo ng buo doon sa loan. Or maybe i-refund po ba ninyo kung sakali na magpa-loan na si Pag-ibig at sobra na yun na ibayad ko? Ika-clarify nyo lang pong maigi yun. Diba? Tapos may interest pala. Kaya sa mga continuous payment na mga developer at kayo ay kumuha kayo sa mga developer na continuous payment, magpa-print po kayo ng SOA at tignan po ninyo kung yung binabayad ba ninyo ay buo na naibabawas doon sa loan or nag-i-interest na. Kasi may table naman po yun eh. Ang usual na table nun is ito yung monthly payment ninyo. Kung may interest dito, nakalagay yan, makikita nyo interest, and then dito sa principal, and then outstanding or running balance. So makikita nyo po doon. Kasi kung doon sa outstanding balance, kung may interest sa portion na nakita ninyo sa SOA, i-multiply nyo yung interest. Or maybe kung walang interest rate na nakalagay, i-divide nyo yung interest rate, yung interest sa outstanding balance ng previous month. Makukuha nyo interest rate doon. Okay? So, pag dinivide nyo yung monthly interest doon sa outstanding balance, makukuha nyo yung interest rate per month. I-multiply nyo by 12, makukuha nyo yung interest rate per year. So, ganun po yung inyong pag-determine. No? Kasi talo po kayo doon kapag continuous payment na parang interim financing ang dating. Or kahit na halimbawa, continuous payment, sasabihin nila, babawas lahat yan sa loan amount. Or dapat mo yung monitoring po kayo noon. Kasi kung wala kayong monitoring, i-compare nyo dapat yon. Yung loan amount minus yung mga naibayad ninyo, dapat yun yung lumabas din na pa-loan ng Pag-ibig or bangko. Kung hindi, makita nyo discrepancy. Saan napunta yung discrepancy? I-refund ba nila yon or hindi? Parang ganun. Kaya yun po tignan po natin maigi.